Sama tayong magiging tarakili. Nagtalsikan ang mga gamit sa iskinita sa lakas ng pagsabog sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas. Napatakbo ang mga residente. Ayon sa Navotas City DRRMO, alas 9:30 ng umaga kanina nang sumabog sa loob ng isang bahay ang maliit na tangke ng LPG na ginagamit sa pagluluto ng mais. Napinsala ang paupahang bahay, pati ang mga kwarto sa taas nito. Nadamay rin ang katapat na bahay, pati ang isang nakaparadang motorsiklo. 5 biktima ang nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan habang isa ang nasugatan dahil sa tumalsik na debris. Patuloy investigasyon sa nasabing insidente. Bago sa saksi, 600 pamilya ang nasunugan sa Intramuros, Maynila. Ang lalaking hinihinalang nasa likod ng sunog, hinuyog. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Iyan, nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot nga sa mga kabahayan dito sa Intramuros sa Maynila matapos sumiklab ang sunog dito sa Cabildo Street dakong pasado alas 4 ng hapon. Ayon sa mga residenteng nasunugan, isang lalaki ang nasa likod nito. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang bumalot sa mga bahay sa Cabildo Street sa Intramuros, Maynila. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy. Umabot ito sa ika-4 na alarma, indikasyong mas pinaigting ang pagresponde sa lugar. Sunod-sunod ang dating ng mga fire truck. Ilan sa mga bumbero, pinasok na ang mga nasusunog na bahay para apulahin at pigilin ang pagkalat ng apoy sa mga katabing gusali at bahay. Ang mga apektadong residente, kanya-kanyang likas. Halos wala silang naisalbang gamit. Sumigay yung asawa ko na sunog. Tapos nung lumabas po ako, nakita ko ang usok na kapal na po eh. Tapos ngayon ang ginawa ko, ginising ko na yung mga anak kong tulog. Tapos kung baba na kayo, baba. Nagdatingan na rin yung mga mga bumbero eh. Kaya lang masikip po kasi. Oo, yung daanan, yung mga tao lang talaga makakadaan. Eh may mga naghahakot-hakot pa, nakakasalubong, kaya hindi masyado maano. Sa kalagitnaan nito, isang lalaki ang pinagbubugbog ng mga residente. Siya umano ang nasa likod ng sunog sa kanilang lugar. Base sa mga constituent ko, talagang nakita nila na isa sa mga tao dito, sinadya talaga, sinunog talaga. Actually, ginulpi nga nila. Hindi ko nga alam ngayon kung ano nangyari dahil pinakiusapan ko sila na wag saktan. Nilabas namin ng mga pulis pero talagang kinuyog. Lovers quarrel yan. Kalalaya lang nitong tao. Yung asawa niya, yung babae, nag-asawa ng kapitbahay din. Siguro, nawala sa isip. Sinusubukan pa namin puna ng pahayag ang lalaki. Hawak na ng Manila Police District Station 5 ang lalaki. Tinatayang nasa 600 families ang apektado ng sunog at aabot daw sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Ayon sa BFP, nahirapan silang mapasok ang lugar dahil may kasikipan ng mga kalsada sa Intramuros. Kanina po napansin natin na malakas yung hangin. Then yung isa lang po yung fire hydrant natin dito sa area na ito. Medyo malayo na po yung, mayroon pang dalawa pero medyo malayo po siya. Iyan, sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Titingnan daw nila ang lahat ng anggulo kabilang ang sinadya ito. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isinara ang bahagi ng Recto Avenue sa Maynila matapos bumagsak ang mga tipak ng konkreto mula sa lumang gusali. Nabagsakan sa ulo ang isang lalaki. Yan ang aking sinaksihan. Nagkalat pa ang mga tipak ng bato sa kanto ng Avenida at Recto sa Maynila habang binubuhat ng ilang lalaki ang isang driver ng tuktok. Nabagsakan siya sa ulo dahil sa mga tipak ng konkreto na nahulog mula sa isang lumang gusali. Nangyari yan pasado 1:00 ng hapon. Malagkas mo ba yung bagag? Sabi ko gano'n. Kala ko nga banggaan eh. Tapos pagtingin namin yung bubagsak po pala yung building. Dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang driver na si Miguel Gonzales, 43 taong gulang. Kausap ko na si Susan, conscious naman po na yung anak niya. Yun lang maraming gagawin sa kanya kaya siguro tutulungan na rin po natin ng barangay.
pansamantalang isinara ang bahagi ng Recto Avenue malapit sa kanto ng avenida. 6 na taon nang walang nag-ookupa sa gusali. For investigation lang daw po, after nyan, gagawan na nila ng safety remedy muna. Isusumite sa Ombudsman at maging sa ICC ang mga impormasyon sa affidavit ng 18 nagpakilalang dating military personnel na iniharap ni Attorney Levito Baligod sa media kahapon. Si Senadora Amy Marcos naghain ng resolusyon para imbestigahan sa Senado ang mga aligasyon. Saksi si Oscar Oida. 18 dati umanong military personnel, karamihan mga dati umanong miyembro ng Philippine Marines ang iniharap ng abogadong si Attorney Levito Baligod sa miyembro ng media. Mga dati umano silang tauhan ni dating Congressman Zaldico. Mga kasamahan rin daw sila ng dati ring Marine at dati ring security detail ni Co na si Orly Guteza. Tulad ng inilahad ni Guteza noon sa Senate Blue Ribbon Committee, kwinento ng mga Marines ang paghahatid ng basura o yung mali-maletang pera sa ilang mambabatas, politiko at iba pang mga personalidad mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Ipinakita ni Baligod ang affidavit ng mga dating Marines na balak daw ihain sa Office of the Ombudsman. Bahagi nito ang mga larawan ng daan-daang maleta raw ng pera na dumadating umano sa bahay ni Co. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Co na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay ibinabalik ulit sa maleta at dinadala umano sa penthouse condominium unit ni Co sa BGC. Ipinakita rin nila ang litrato kasama ni Guteza. Ayon sa ilan sa kanila, nung una raw ay di nila alam kung saan galing ang mga mali-maletang pera. Since nung kami ay nasa yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan naming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang mga congressman kabilang si nooy House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit din sa nasabing presko ng umunay naging partisipasyon ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Inutusan daw ni Co ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Kalaunan ay napag-alaman daw nila na ang mga ito pala ay mga ICC investigators. Pati ang pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes na banggit patungkol dito. 4 na beses daw silang nag-deliver ng pera kay Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Lahat daw ng mga pangangailangan ng mga investigator tulad ng hotel at sasakyan, sagot daw ni Co at Trillanes. Ang mga ICC investigator nag-ikot daw sa iba-ibang lugar para kausapin ang mga unang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero puro mga witness na inirefer ni Trillanes lamang daw ang ini-interview ng mga ICC investigators.
Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Ayon kay Baligod, marami pa daw ibang impormasyon ang nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na isusumite daw nila sa Office of the Ombudsman. Magsusumite din daw sila nito sa ICC. So that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Kasunod ng mga paratang na ito, naghain na si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng imbestigasyon. Hinimok din ni Marcos ang mga nagpakilalang Marines na humarap sa Senado at ilatag ang kanilang akusasyon at ilabas ang kanilang ebidensya. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Bagamat hindi ipinamahagi ni Baligod sa media ang buong affidavit, nabanggit sa resolusyon ni Senadora Marcos ang ilan pang bahagi nito. Kabilang dito ang paghahatid daw ng mga ex-Marines ng pera, hindi lang kay Romualdez, kundi maging sa ilang miyembro ng House Representatives tuwing may Quadcom hearings, pati na sa ilang miyembro ng Senado, pero hindi binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Edwin Guardiola na isa raw sa mga naghatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din sa resolusyon ang aligasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos ang pera. At matapos daw ang ilang oras ay dumating din si Pangulong Marcos at ang First Lady. Dawit din ang ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Año matapos ang isang pulong kasama ni Ko, Romualdez at Congresswoman Laila de Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ganon din si Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang na umunoy naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Sakaling humarap sa Senado ang mga dating military personnel, umaasa daw si Marcos na poprotektahan sila. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. Kinwestiyon ng ilang idinawit sa aligasyon ng 18 dati umanong military personnel ang timing ng kanilang paglantad. Ang Malacanang, tinawag itong lousy script. Saksi, si Joseph Morong. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang mga aligasyon ng 18 dati umanong military personnel na ipinisinta sa media ni Atty. Levito Baligod. Sabi nila naghatid daw sila ng malamaletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat. Same people.
Sa pahayag ng Philippine Navy, sinabi nitong 4 sa mga iprinisintang individual ay hindi naging miyembro ng Navy o ng Marines. Karamihan din daw sa kanila ay dishonorably discharged pero ang iba naman ay nakapagretiro in good standing. Si Senador Antonio Trillanes IV, maring itinanggi na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar o anumang halaga mula kay dating Congressman Saldi Co para sa investigasyon ng ICC o anumang dahilan. Pagtatangka lamang daw ito para i-discredit ang ICC proceedings. Maghahain daw siya ng cyber libel cases laban kina Baligod, Mike Defensor, sa 18 dating sundalo at lahat na nagpapakalat ng kasinungalingang ito. At kaugnay naman sa kung inutusan niya kung sino man para kontakin ng mga police official at politiko para ma-interview ng ICC, ani Trillanes, ano raw ang mali roon. Sabi naman ni dating PNP Chief at MMDA General Manager Nicolas Torre III na ayon sa mga ex-marine ay kasama umano sa mga pulong ng mga ICC investigator. Nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate. Sabi naman ni Congressman Leila de Lima, tingnan na lamang daw ang timing na natapat sa confirmation of charges ng dating Pangulo at impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag niyan cheap at katawa-tawa ang paglutang ng mga aligasyon na panglihisan niya sa totoong issue. Reaksyon naman ng ilan pang mambabatas na nabanggit kaugnay sa issue. It's all BS. Unassigned nga eh. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong mali. Timing din ang kwestiyon ni Manila Representative Joel Chua na chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Isa rin yan sa mga ipinagtataka ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. The timing, parang nakataming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. I mean, suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Dagdag ni Lacson, dapat i-evaluate muna ang kredibilidad ng impormasyon ng mga ex-military personnel. May mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldi Co. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldi Co allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan napunta kay Alcantara? So sobra computation. Sumulat na rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isinabay sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ang panawagang panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Nagkagirian pa ang mga pulis at rallyista. Saksi si Mark Salazar. Bago pa man makarating sa EDSA Shrine ng mga rallyista, nagkatulakan sila ng mga pulis sa bahagi ng southbound lane ng EDSA. Napakahaba na ng traffic dahil isang lane na lang ang nadadaanan. Hindi rin pinayagan ng mga pulis ang kanilang truck na gagamiting stage sa program.
Ilan sa mga rallyista pinusasan at naaresto dahil sa pananakit sa mga pulis. May 6 na sugatan po tayo na pulis kasi nagkagirian po kanina. The moment po kasi na may nasasaktan na nakapulisan natin, ay doon po nag-e-end yung maximum tolerance. Hindi po kami basta nakatayo lang. Nang makarating sa EDSA, iba't ibang paraan at obra ang ginamit para ipahiwatig ang puna sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno. Gaya ng grupong ito na balot sa putik at kinakatawan ang mga biktima ng pagbaha, bunsod ng mga ghost flood control projects. Karamihan ng pumunta dito ay hindi naman organisado, hindi naman masasabing nasa kaliwa o nasa kanan, pero wag naman natin ipagkait na ang EDSA ay para sa lahat. Kasabay ng paggunita sa EDSA, ang trillion peso march kontra katiwalian. Mula sa EDSA Shrine, sabay-sabay na nagmarcha ang ilang religious leader at miyembro ng civil society papuntang People Power Monument. Dito nag-alay sila ng bulaklak at dasal. Nagpahayag ng mga mensahe. At umawit ng mga kantang makabayan. Sa White Plains Avenue, nagtipon ng iba't ibang grupo para sa main program. Sana mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon sa issue ng korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa karapatang pantao, para makamit natin yung ninais ng mga nauna sa atin noong 1986. Iginiit ng ilang kongresistang nakilahok na dapat mabuhay ang diwa ng People Power. Kami po sa Akbayan ay nag-file ng isang panukala na gawing special non-working holiday ang EDSA. At gawin din na magkaroon tayo ng mga paraan para malaman ng lahat, lalong-lalo ng kabataan Pilipino, kung ano yung tunay na nangyari noong panahon ng batas militar, lalong-lalo na noong EDSA Revolution. Yung pagpapanagot dun sa mga kurakot, yung mga pagpapanagot dun sa mga sangkot sa Malawakan, the biggest corruption scandal in history. Ilan pa lang ba ang mga napapanagot? Meron din mga performance ng iba't ibang artist. Maging sa ibang bahagi ng bansa, ginunita ang EDSA People Power Revolution. Katulad sa Cebu. Corrupt na kongresista! Sa Iloilo, Cagayan de Oro, at Davao City. It's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari, hindi po yan mabubura sa history. Kanina sa isang talumpati, sinabi ni Cardinal Pablo Virgilio David na ang nangyari sa EDSA ay nagpabago sa kahulugan ng revolusyon. Hindi sandata ang ating hawak, kundi paninindigan. Hindi galit ang nagtulak sa atin, kundi pag-ibig. Pag-ibig sa bayan. Sa isang misa, may panawagan din si Archbishop Soc Villegas. Matatandaan na kaming tumindig dito sa EDSA. Mga kabataan, kayo naman. The torch passes. Rise as true patriots. Young people and children, kayo naman. Urban poor and rural poor, kayo naman. Reject movie idols to be lawmakers. Ang para sa pelikula ay hindi para sa Senado at lalong hindi pang Malacanang. Shun political dynasties and apple culture. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Naging mahirap at masakit para sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK na muling sariwain ang kanilang mga pinagdaanan sa paglatag ng prosekusyon ng mga ebidensya sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpiyansa naman ang mga abogado ng biktima sa kanilang naging presentasyon kahapon. Saksi live si Marisol Abduraman. Marisol?
Iyan, walang hearing ngayon dito sa ICC para sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tuloy-tuloy ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta na nandito sa The Hague na kung saan nakikita ninyo ay nagsasalo-salo. Ang mga abogado naman ng mga biktima, kampante na sapat ang ginawa ng prosekusyon para umusad ang kaso. Habang nasa court gallery at pinapanood ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, hindi na napigilan ng mga kaanak ng mga biktima na maging emosyonal. Muli raw na numbalik sa kanila ang pait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. It still hurts. I find it hard to breathe at some time, but I still try to manage and repress my emotions. Same way din nakita yung brother ko, wrapped with packaging tape noong 2017. And it reminded me all the pain that we experienced. Ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Mahirap. Mahirap pa si kanina. Pigil yung aming pigil yung aming damdamin. Po siyempre naalaala ko rin yung anak ko dahil natagpuan din namin siya na bangkay na sila sa may Quezon City. Dalawa sila magkasabay. Umaasa silang tutuloy sa paglilitis ang kaso. Even if makonvict si Duterte balang araw, yung pain nandun pa rin po. Alam namin na hindi na nito mababalik yung kapatid ko, pero we still want to push this to trial. Natapos na kahapon ang presentasyon ng prosekusyon at mga abogado ng mga biktima. You think the prosecution had done enough? Yes. I think more than enough to show na there are substantial grounds to believe na Mr. Duterte committed the crimes charged. Ang dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Comparing yung presentation ng prosecution sa defense, makikita mo kahapon, sobrang systematic, saka yung prosecution, makikita mo na bawat incident, saka bawat fact na ina-allege nila, merong katumbas na ebidensya, Ikukumpara mo dun sa sa defense na parang political conspiracy pa rin yung kanilang pinangahawakan, na parang malaking parte ng kanilang depensa. Git pa ni Attorney Gilbert Andres, hindi base sa chismis ang mga kwento ng mga biktima at handa rin silang iharap ang mga testigo pag umabot sa paglilitis ang kaso. Hindi siya chismis, kasi base din po ito sa mga aplikasyon ng mga victim participants. Kung matuloy ang trial, handa po kami magpresenta ng testigo po para talagang patunayan na ito po yung mga nangyaring dagok sa mga biktima. Ang mga hukom daw mismo ang nagdedesisyon kung kwalipikado ang biktima o testigo. Dadaan daw ito sa proseso. Yung mga victim participants, ang nagdedesisyon yan yung judges mismo. Sinasubmit ng BPRS sa mga judges. Tapos judges yung talagang nagsasabi na ito qualified, ito hindi. Bukas, ang depensa naman ang buong araw na magsusumite ng posisyon nila para kontrahin ang mga akusasyon. Ayon sa lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakausap niya ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. Yes. He was happy. What did he say, Attorney? That he was happy. Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way things are going at the present moment in time. Dumating na rin dito sa lugar iyan ang mga kaalyado ng dating Pangulo. Samantalang mamayang alas 5:30 oras dito sa The Hague, nakatakda na magsagawa ng programa at protesta ang mga kontra Duterte naman kasabay na rin ng paggunita ng EDSA People Power Anniversary. At live mula rito sa The Hague, Netherlands para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bistado ang umunoy Shabu Lab sa loob ng nakarehistrong paggawa ng alak sa Valenzuela City. Nagkakahalaga ng mahigit 6 na bilyong piso ang mahigit 700 kilo ng shabu na nasabat dito. Tumambad din sa mga operatiba ang mga aparato na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng mga iligal na droga.
Ayon sa PIDEA, nabisto ang Shabulab matapos ang buy-bust operation ng pinagsamang puwersa ng PIDEA at Valenzuela Police. Isang suspect ang arestado habang tinutugis ang 3 hanggang 4 pang personalidad. Wala pang pahayag ang inaresto. Nagdire-diretso sa kasumalpok ang kotseng yan sa Center Island sa C5 Katipunan Avenue sa Quezon City. Sa lakas ng pagkakasalpok, bumaligtad pa ang sasakyan na isa palang TNVS. Maya-maya ay may lumabas na driver at 3 pasahero. Ayon sa rumespondeng taga-barangay, nakausap nila ang driver na aminado raw na nakaidlip habang nagmamaneho. Iniimbestigahan ito ng QCPD Traffic Sector 3. Nagkaareglo na raw ang magkabilang panig. Japan ang destinasyon ng mag-asawang Iya Villania at Drew Arellano para ipagdiwang ang kanilang 12th wedding anniversary. Sweet na sweet ang dalawa na nag-ikot sa Hakone, Japan at nag-food trip. Sabi ni Iya sa caption, kailangan nila ang bakasyon lalo't busy sila sa kanilang mga anak. 10 taong naging mag-boyfriend-girlfriend ang dalawa bago nagpakasal at magkaroon ng 5 anak. Bago sa saksi, pinayagan ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag dumalo sa annual hearing on detention sa Biyernes. Ayon sa ICC, wala raw legal framework sa korte na nagsasabing kailangan ang presensya ng suspect sa pagdinig na ito. Sino ang paborito mo? Yan ang nakakaaliw na trend online kung saan kumasa ang isang bata. Ang resulta, ating saksihan. Team Mommy o Team Daddy? Karaniwang pinagmamalaki ng mga magulang kung favorite sila ng kanilang mga baby. Pero ang batang si Bagwis, iba raw ang nais. Nang minsang laruin ang trend na choose your favorite, kasama ang kanyang pamilya, sino nga ba ang kanyang pinili? Sa round 1, kahit todo tawag ang kanyang mommy, winner kay Bagwis ang kanyang Lolo Bong. At lumipat man si Lolo ng pwesto, sa kanya pa rin si Bagwis dumiretso sa round 2. Ang bata, akala mo ba'y may magnet na kay Lolo lang talaga lumalapit? Nang out of equation na si Lolo, umasa ang kanyang tita at lola. Pero si Bagwis, alam pa rin kung kanino lang pupunta. At kahit mag-round 5 pa, hala, uwian na. Si Lolo talaga ang favorite niya. Ang video na yan, kinagiliwan ng netizens online. Kwento ni Mami Maika, certified Lolo's boy talaga si Bagwis. Sa Lolo raw kasi siya naiiwan kapag papasok na sa trabaho ang kanyang Mami at Daddy. Kung aalis nga sila ng bahay, todo babay pa si Baby Bagwis. At pag magbabanyo lang ang kanyang Lolo, todo iyak na para bang matagal niyang mamimiss. Iba rin kasi talaga ang alagang Lolo at Lola. Biro tuloy ng ibang netizens kay Mami, sorry, bawi ka na lang sa next baby. Salamat sa inyong pagsaksi sa ngalan ni P. Arcangel. Ako po si Ian Cruz para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.